Handa ka na ba sa isang biyahe na puno ng pagod pero may pag-asang totoo? Isang sakay ng barko na kailangang ituloy kahit hindi planado. Kung saan ang ticket ay regular lang pero ang dahilan ay seryoso. Kapag balik trabaho na bukas, uuwi ka kahit anong mangyari dito. Magandang araw mga kamotor ko. Samahan niyo ako sa kwentong ito. Ipapakita ko sa inyo ang barkong sinasakyan ko. Welcome to Coast Shipping Lines. Ito ang MV Palanastar ng Coast Shipping Lines. Ang unang makikita mo dito sa harapan ng barko ay ang tinatawag nila na rampa, kung saan dito umaakyat at bumababa ang mga tao at sasakyan. Ang sunod na makikita o madadaanan mo itong malawak na area. Ito ang tinatawag nila na car deck o vehicle deck. Ito ang bahagi ng barko na nakalaan para sa mga motorsiklo, truck at iba pang mga sasakyan. Tara, samahan niyo ako at papasok na tayo sa loob ng barko. Pagdating mo sa loob, may crew o steward na nag-aabang dito. Sila ang taga-inspeksyon ng ticket ng mga pasahero. Oh, shout out! Coast Shipping Line! Ito ang ground floor ng barko. Makikita mo dito ang double deck na higaan na nakanumero. Tourist ticket lang ang pwedeng gumamit nito. Tahimik, maayos at mukhang presko. Tara na at aakyat tayo sa second floor nila. Pagdating ko sa pangalawang palapag, medyo wala pang tao. May mga higaan din dito na pang tourist ticket only. Malinis, malamig at maaliwalas sa paningin ko. Mapapasabi ka talagang sana dito na lang ako. Pero wala regular ticket lang ang hawak. At may crew dito sa pangalawang palapag ng barko. Mag-inspeksyon din siya ng mga ticket ng pasahero. Siya ang tagagabay kung para saan ang ticket ng pasahero. Ipakita ko na sa inyo ang buong second floor nila. Ito yung higaan nila na kasya ang 4 katao. Malamig ang area na to kasi dalawang aircon dito. Ang kagandahan ng barko na to ay bawat palapag ay may banyo. Isa sa babae at isa sa lalaki. At mag-CR check muna tayo. Pagbukas ko, buti walang tao. Malinis at maayos ang banyo nila dito. At tayo nang umakyat sa taas, patungong third floor ng barko. Ilang hakbang na lang, papasok na tayo sa kaliwang pintuan. Pagpasok ko, bumunga sa akin ang maraming pasahero. Dito nakapwesto ang mga tao na nakakuha ng regular ticket sa barko. Ito yung buong third floor nila. Maraming upuan, mukhang wala ng bakante at napuno ito ng dahan-dahan. Sa kalawang gilid naman, dyan matatagpuan ang kanilang kantin kung saan pwede ka makabili dito ng pagkain at inumin. Lumabas din ako para ipakita sa inyo ang labas ng barko. Dito na lang ako uupo at mukhang komportable ako dito. Makikita mo yung asol na kalangitan at masisimoy mo dito ang preskong hangin sa karagatan. Ang pwesto na to ay sa gilid ng bridge ng barko. Matatanaw mo dito ang buong vehicle deck nila at makikita mo rin dito ang papasok at lalabas na sasakyan o tao. Ito naman ang tinatawag na bridge sa barko. Dito mo makikita sina kapitan, chiefmate, second mate, third mate, lookout, pilot at helmsman. At mga kagamitan sa barko tulad ng manibela, compass, radar, engine control, GPS, VHF radio, binoculars at iba pa. At tara na, pagmasdan natin ang loading nila. Maayos naman ang loading nila dito dahil bawat sasakyan may naka-assist sa iyo na crew ng barko. Sinisecure at tinatalian pa nila ito. Mga ilang minuto lang natapos din ang loading ng sasakyan. Alauna na kami nakadepart dito sa Masbate, Kawayan. 7 oras ang biyahe ng barko, mahaba pero tiniis ko. Upo, idlip, gising at dasal ang kasama ko. Hanggang alas 8 ng gabi nung kami dumating at salamat sa Panginoon na gumagabay sa biyahe namin. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede mo ba akong tulungan sa pag-subscribe sa aking YouTube channel? Dahil ang goal natin ngayong taon mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.